Pag-usapan po natin yung memo na nilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan po nag-uutos sa lahat ng incumbent presidential appointees, ahensya, opisina at bureau sa ilalim ng PCO na maghain ng unqualified courtesy resignation. So, explain naman po nila, ito ay para bigyan ng free hand yung pong bagong papasok na secretary. Of course, si J. Ruiz, napakahusay po niyan. Para po maglagay ng kanyang mga gusto sa mga iba't ibang posisyon. Ano po ang ibig sabihin nito? Okay? So, iniisip siyata ng mga ibang DDS na kasama sa pagre-resignin si Attorney Claire Castro, okay? Si Yusek. Sorry po, madidisappoint po kayo kasi po masaya po yung pong mga nasa admin doon po sa ginagawa so far na performance nitong si Yusek Claire Castro. Talagang nakita nila yung benepisyo kapag palaban at pasugod yung pong membro ng PCO. Kumbaga, hindi na hinihintay na yung mga Duterte ang mag-set ng naratibo, 'di ba? Palasyo na mismo ang nag-e-explain at at the same time may konting pitik na rin kasi po sumosobra na, umaabuso na eh. Porket mabait yung ating pangulo, puro tira sila. Pero sorry po, hindi po aalisin, hindi mag-resign si Yusek Claire. She is there at siya po ang talagang magpapaliwanag sa taong bayan at magpapakita at magbubunyag ng mga fake news na nilalabas po sa administrasyon. Which is, yun naman po yung tama po, yun naman yung dapat gawin. Pero ano kaya ang ibig sabihin nito? Na of course magbabalasahan, merong mga tatanggalin, merong sigurong i-retain, pero pakiramdam ko lang guys, ito sa akin lang naman to, baka ang direksyon ngayon ng palasyo is mas palaban na. Okay? Ang ilalagay dun sa mga posisyon ng PCO ay yung mga willing lumaban, willing makipagbardagulan, and kumbaga maintindihan yung direksyon ng palasyo, which is ipakita sa taong bayan, of course, yung mga magagandang nagawa ni PBBM, but at the same time, hindi na pagtatakpan yung pong mga pagkukulang at mga pagkakamali nung nakaraang administrasyon. Siguro, nung simula, kakampi yung si VP Sara, Uniteam, unang taon, di ba? Siguro nakikita ng Pangulo na parang, teka, ang daming mga problema nung nakaraang administrasyon na. O siguro dahil nandiyan pa yung si Sara, hindi ka agad isiniwalat sa publiko, pinag-aaralan muna. Pagkatapos po nung mga hearing, pagkatapos po nung mga na-reveal tungkol sa DepEd, sa OVP, yung mga ghost students na yan, di ba? At of course, lahat po nung mga na-reveal nung Quadcom, nung panahon ni Pangulong Duterte, panahon na po para sa Malacanang namang galing. Lahat po ng mga problema na iniwan ng Duterte admin at ngayon po ay nililinis ng Marcos administration. Example na lang, si Secretary John Vic Rimulya ng DILG, o kailangan niyang ayusin yung problema sa mga pogo pagdating sa peace and order. Yan po nagsimula kay Duterte. Ngayon lilinisin ngayon ni Secretary John Vic. Sumasakit ang ulo niya dahil ang daming nagkalat. Isang example pa lang po yon. Sa lahat ng departamento, meron pong mga iniwang problema. May mga iniwang problema nung nakaraang administrasyon. For example din, sa DOTR, kay Secretary Vince Dizon, maski po yung sa jeepney modernization, ang daming problema na kailangang ayusin mula nung dating administrasyon. Maganda sana yung intensyon kasi yung pag-implement So yun po ang direction ngayon ng administrasyon, which is ipakita yung mga magagandang proyekto ni BBM, pangalawa ipakita din yung katotohanan doon po sa mga pagkakamali, sa mga pagkukulang at mga illegal na nangyari nung panahon ng Duterte. Kaya itong si Attorney Claire Castro, patikim pa lang yan. Si General Torre, patikim pa lang yan. Ngayon, siguro nililinis na nila sa PCO at yung mga papasok, mukhang yan po ang magiging direksyon. At tignan nyo naman, ito, gusto ko lang din ipakita guys sa sariling YouTube ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, teka lang. Open natin na. Maski sa sarili niyang vlogs, palaban na rin si Pangulong Bongbong Marcos. Nakikipagbardagulan na. Okay? Ito, panoorin nyo to Isa sa mga kinatutuwa
ako sa mga rally na pinupuntahan namin, ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga tao, tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warrior, mga totoong tao po sila. Ang isa sa mga... Yun, no? Vlog na yan ni PBBM. Vlog na yan ni PBBM, pero palaban pa rin. Diba? Palaban pa rin. So, yan na ang direksyon. Yan na ang direksyon ng bagong admin. Kasi nakita nila hindi natin makakamit yung hangarin ng bagong Pilipinas kapag meron pang nabubudol yung lumang administrasyon, yung lumang Pilipinas. Marami pa silang nabubudol So, kailangan mas maging aggressive yung palasyo sa pag-explain. At maaaring ngayon, tinatawanan ng iba. Ma-pride masyado yung mga iba pero lalabas at lalabas yung katotohanan. Yun naman yun. Natrabaho yan ng PCO. And I'm confident na kaya yan ng bagong leadership ng PCO. At yung mga itatalaga nilang tao, kayang-kayang gawin yan. Okay? So, yun. Ang latest news for the day, ang sinabi ni Secretary Claire, yung ating pagkaalis sa Financial Action Task Force Gray List, that this is very good para sa remittance ng pera at para sa investors ng bansa. So, pakinggan natin yung sinabi po niya. Tayo sa Gray List noong 2021 matapos matukoy ng International Watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa Gray List, nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa Gray List. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa Gray List, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances. Pati na po ang transaksyon finansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa Gray List, hindi na po tayo mahihirapan, lalong-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees. Ayun na. Kasi technical na issue So pag ordinaryong Pilipino, hindi mo masyadong maintindihan. Maski ako nga nalilito pa rin ako dyan sa mga gray list na yan, pero napapaliwanag ng maayos ni Yusek Claire Castro. Yun ang mahalaga. Kaya magandang development yan para sa ating bansa. Okay? So yun naman ang vlog natin for today. At today is March 1. Speaking of a strong woman, kasi strong woman yang si Attorney Claire. Speaking of strong woman, gusto kong batiin Happy Women's Month. March 1 po ngayon. March is a Women's Month para po sa mga kababaihan na nakikita po natin na very strong, very smart, very beautiful. Katulad po, isang example na isip ko dyan, si Congresswoman Milka Romero ng One Pacman Party List, na bumabati din nga po ng Happy Women's Month. Example po yan ng isang babae na mahusay, matalino, magaling, and manang-mana sa kanyang ama, si Congressman Mikey Romero, na napakaraming natulungan, napakaraming batas na naipasa, at maraming mga batang napaoperahan yung puso. So itutuloy po yun yung kanyang anak, si Congresswoman Milka Romero sa One Pacman Party List. Bumabati po sila, Happy Women's Month para po sa lahat ng mga babaeng Pinay. Okay? At makakasama natin sila, I think this week. Magkasama ata kami sa Laguna. So abangan nyo yan. Iikot tayo, mga ngampanya ko sa area nyo dyan sa Laguna. So abangan natin. So thank you very much po. Yan po ang ating vlog for today. Para sa bayan. Bye-bye.